Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Dice Promotion. Ang ating pong akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng Kaliwan ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Faith in Jesus Christ will strengthen our faith in God. So, ito yung mensahe ng ating banal na, ito yung tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos na yung pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo ay magpapatibay sa ating kaya sa ating banal na Panginoon Diyos. At ayon po dito nga sa kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ito po yung mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 5, ang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng sumusunod sa kanya. At minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito, sa buhay, ay bahagi sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang planan, pagsisinungaling kailanman. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Pagpatuloy po natin sa 2 Pedro Kabanata 4, talatang 1. Ito po yung mensahe. Yamang si Kristo ay nagbata sa hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 8. Kabanata 6, talatang 4 ito hanggang 49. Ito po ang mensahe. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Kanang isang tao na humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang Ngunit ang nakikinig sa aking salita at hindi nagsagawa nito ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, bumugso ang tubig sa bahay na iyon at kay bumagsak. Lubusang mawawasak ang bahay na iyon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Kaya kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nananatili sa inyo. Ako'y namamanhik sa inyo na ialin ninyo ang inyong buhay, ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa tandong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at
talagang ganap. Ito po ang mga mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa linggong ito dito sa ating Bible Lives Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Diyos mula sa ating Panginoon Kristo at gayon din ang ating banal na Panginoon Kristo at ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gayon din sa banal na Santa Maria. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa atin mula sa mabuting balita o sa binahagi sa atin o iniaral sa atin ng ating banal na Kristo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay manampalataya sa ating Panginoon Kristo para tumibay yung ating palataya sa Kanya. Sapagkat kung tayo mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo mula sa mabuting balita na inihayag niya, tayo ay matutulad sa isang tao na nagtayo ng bahay na may pundasyon sa ibabaw ng bato. So ibig sabihin ay matibay maging matibay ang ating pananampalataya kahit na magkaroon pa ng sakuna, o ibig sabihin na magkaroon sakunain man ang iyong pananampalataya, magiging matatag ka sa iyong pananampalataya, hindi ka gagawa ng masama o tatalikod sa ating banal na Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo sa kanyang aral at ipinakita ay magiging matatag sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon kung tayo ay hindi mananampalataya sa Kanya, para lamang tayo ngayon halimbawa tayo ay hindi mananampalataya o tayo makikinig lang sa Kanya at hindi isasagawa itong Kanya mga inialin, tayo ay matutunan lamang dun sa natayo ng bahay na walang pundasyon. So pagka dumating yung pagsubok sa buhay mo, yung temptation at iba't ibang mga bagay, so madali kang mawawasak, madali kang nadadalaan. So kaya dapat natularan natin ang Panginoon sa Kristo, isabuhay natin yung kanyang mga aral na tayo ay marunong pangunahin, binigyan tayo ng mahusay na minor niya yung ating puso't isipan, tayo ng katatagan ng puso't isipan para tayo ay hindi madala sa anumang uri ng sakuna o kasamaan na mag-attempt sa atin o hindi kaya sa atin para gumawa ng hindi mabuti o anumang mararanasan buhay na magbubuson sa atin para gumawa ng masama at tumalikod sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya gayahin natin yung pagtitiis na ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at isabuhay natin yung mga aral na itinuro niya sa atin, yung ating isa puso at isa isip, yung aral na iminumbol niya sa atin at gawin natin ito. Yan, kagaya ng tayo ay kung tayo ay magtitiis, tayo ay matututong sumunod doon sa kanyang mga aral. So kung tayo ay marunong magbata ng hirap, ng pasakit, tayo ay masusunod natin. Kagaya ng halimbawa, tayo ay magmahal sa ating kapwa. Tayo ay mamuhay ihahandog natin yung sarili para mamuhay tayo ng matuwid, mabuti, banal. So sa pamamagitan niyan ay matitis natin na hindi tayo gumagawa ng masama. Tayo ay iba't aral ng mabuting balita na para maiwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti. Tayo ay nagpapairal ng kapayapaan, tayo na nagiging mabait, mabuti, matuwid, mapagmahal sa kapwa-tao, iniiwasan natin yung mga masamang mga salita, mga masasamang mga gawain. So gayon, kung tayo ay susunod, kung tayo ay marunong magtiis, susunod natin yung mga bagay na yan, yung mga aral ng ating manlalabang Panginoong Kristo. Sapagkat kung hindi tayo marunong magtiis at kagaya ng marunong magtimpi at mamol yung ating isipan, madali tayong natitempt for any temptation na pagbubulson sa atin para mag-asala at mabulig-bulig doon sa kamatayan o tayo ay mapahamak kapag tayo ay nang di mabuti. Kaya halimbawa, halimbawa ikaw ay naghihirap sa buhay, mapipilitan kang gawa ng di mabuti para kumain ka. So, kaya mong tiisin yun sa pananaw sa Diyos para anumang hirap na gagawin mo para mabuhay ka. Halimbawa,
magsimula ka dun sa mga mabibigat na mga bagay hanggang sa kaunlaran sa buhay. Parang nag-aaral ng mga bagay na habang itinatawid mo yung pag-aaral mo, pagkatapos mo, may kaginhawaan ka na mayroon ka ng kaalaman para malaman mo ang isang bagay, para ikaw ay kumita. Ganun mga bagay. So kaya tayo ay doon sa aral ng mabuting balita, yan ay isa sa buhay natin. Hindi basta lang natin pakikinggan, asa tayo magdadasal sa Panginoon Diyos para tayo ay tulungan, tayo ay gabayan. Dapat tayo ay ianod natin yung sarili para bilang handog na buhay sa banal na Panginoon sa sagawa natin yung mabuting balita. So ngayon ay tayo ay sasamahan ng Panginoon Diyos sa pagprotekta sa atin. At tayo ay kasama yung ating direktang pananampalataya, yung ating pananalangin para tayo ay samahan ng Panginoon sa ating pamumuhay. Maging matatag tayo na hindi tayo basta-basta magdadala sa anumang uri ng mga kasama natin. Kaya dapat manampalataya tayo sa Panginoon at tayo ay magkakaroon ng katatagan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon kagaya ng ginawa niya. So naging matatag siya sa pananampalataya sa Panginoon kahit umabot pa sa pagkakapagod sa krus. Hindi siya bumitaw sa Panginoon Diyos. Kundi kung aabutin natin yung ganong klase ng mga hirap, so hindi tayo gagawa ng masama, hindi tayo bibitaw. Halimbawa, ikaw ay yung niloloko ka pala, inaalipusta ka pala, pinupa ka muna yung gumagawa ng masama sa'yo. So yun ay hindi mo baliwala sa iyo yun, kaya mong harapin yung mga ganung mga bagay. At higit pa roon, nakagaya nga ng dinanas ng ating Panginoon sa Kristo na tayo ay doon sa mabigat na bagay, tayo ay hindi mawawala sa ating pananampalataya sa Panginoon. Bagos tayo ay maging matibay kung gagayahin natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating pananampalataya. Para tayo ay hindi gumawa ng palagi tayo ay mold yung ating puso at isipan. Hindi tayo makagagawa ng anumang uri ng kasamaan na magbubunsod sa atin sa kamatayan, magbubunsod sa atin sa kapahamakan, or higit sa lahat ay kamatayang spiritual. Kaya may iwasan natin ang mga bagay na yan kung isasabuhin natin yung mabuting balita. At sa pamamagitan ng ating pagtitiis, pamamagitan ng katatagan, ay may isabuhin natin yung mabuting balita tayo. At yan ang tinuturo ng Panginoon sa Kristo sa atin. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan na spiritual, parang update din sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo ay maligtas sa lahat ng uri ng mga kapahamakan at kapigatian, magkaroon kayo ng kaginhawaan sa pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo sa pamumuhay na ito. Yan. At sana ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa kanyang pagmimilagro, ang kanyang mga aparisyon, literal na paggabay sa atin ng kanyang pagmimilagro at spiritual na paggabay niya ng ating Banal na Santa Maria mula sa ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. Matigit sa lahat ay ang pakikinig ng mabuting balita at pagsasagawa nito, na ito ay ating pakinggan at isagawa kagaya ng ating pagbabahagi dito sa ating napakinggan ng mga binanggit natin. Ating pakinggan ito at isabuhay, at yan ang magliligtas sa ating pagdating ng panahon na tinakda ng Panginoon Diyos at mula sa pang-araw at pamumuhay. Tayo ay maliligtasan ng mga uri ng kapahamakan kung tayo ay masusunod sa mabuting balita, practically and spiritually. So doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at unawain natin yung ating mga pananampalataya mula sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalo na yung mga iba't ibang denomination ng Christian. So tayo ay mag-unawaan ng ating pananampalataya mula sa Panginoon sa Kristo, sa Kristiyano, at doon sa iba't ibang mga reliyon, tayo ay magkaisa, mag-unawaan tayo ng ating mga reliyon para maiwasan natin yung
yung hidwaan, higalutan, hindi pagkakaunawaan na nauwi sa karahasan, digmaan, pagkos tayo ay nagpapaira ng kapayapaan, mabubuting aral ng ating mga reliyon. Papaigting natin yung bawat mga samahan mula pamilya, nagkakaisang mga bansa, bawat mga bansa, lahi, lipi, yan. So, mula doon sa mga reliyon. Sapagkat ito yung banal na dapat na pamumuhay ngayon kung karoon ng mga hindi mabuting hidwaan. So, ito ay hindi naging maganda epekto sa bawat bansa, mga paniniwala. So, nagkakaroon ng karahasan. So, doon sa CBCP and Vatican Charts ay patuloy yung maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy yung pagmuklurin yung sangkatawan mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. Sa gabay ng banal na Santa Maria at ng Espiritu. So doon naman sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong umaasa na tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo mula doon sa paggabay ng kaliwanagan ng banal ng kanyang mga pagmimilagro, mga pag-aaparisyon. Kagaya ng paggabay sa ating personally, at sana patuloy tayong gabayan dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay ating na mahikayat sa mabuklod at mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan kayo maliwanagan ng banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng mabuting balita, magabayan kayo nito at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at pairalin nyo yung karapatang pantao. Sa ganyan, makapamumuhay ng mabuti ang inyong mga nasasakupan at yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagbahagi na naman ang Bible Life Promotion sa limong ito ng makapagmumulat at makapagliliwanag sa inyong mga isip para kayo ay mahango at mabigyan ng iba yung pananampalataya at katatagan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos na Panginoon Sulit. Magandang hapon sa inyo lahat at patuloy tayo ay nawiputahan at bigyan ng ating mga Panginoon Diyos ang bawat isa at ang buong mundo at ang bansang ito. Yan. Maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan ng ating banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat.